Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel na Ang Sundo Horror Stories. Isa pong malaking karangalan na mapili ang aking kwento na may kinalaman sa kababalaghan. Siya nga po pala, itago niyo po ako sa pangalang Antonio at naririto na po ang aking nakakakilabot na kwento. Ilang dekada na rin po ang nakararaan. Nagpasya akong umuwi ng aming probinsya. Ilang taon din akong nawala sa aking lupang sinilangan upang mag-aral sa Maynila at makahanap ng magandang trabaho. Nakapagtapos naman ako, Kuya Bari, at nakapasok sa isang malaking kumpanya, pero habang tumatagal, nakakamiss din pala ang lugar kung saan ka talaga nagmula. Kaya naman po nang magkaroon kami ng isang buwan na bakasyon, nagpasya na ako na ilaan ito sa aking pinakamamahal na bayan. Kuya Bari, pagdating ko roon ay sobrang dami ang pagbabago. Kung noon ay layo-layo ang mga bahay, ngayon po kahit papaano ay dikit-dikit na. Bukod doon, marami na ring mga tindahan, pasyalan at kainan ang naitayo sa aming lugar. Noong makababa ako ng sasakyan, isang lalaki ang agad na nakaagaw ng aking atensyon. Nang humarap siya, hindi ko maiwasan na mapangiti dahil siya pala ang kaibigan kong si Jomar. Nang makilala niya ako, mabilis itong napatakbo papalapit sa akin upang yakapin ako. Kuya Bari, hindi ko lang basta kaibigan si Jomar, kung hindi kababata ko po ito. Ang dami naming naging alaala mula noong maliit pa kami hanggang sa magbinata at lisanin panandalian ang lugar namin. Marami na kaming ginawang kalokohan noon at kahit papaano po, wala pa namang nakakahuli sa amin. Isang bagay na ipinangako kong hindi ko na uulitin pa kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at makapagtrabaho. Kumbaga, ang gawaing pambatang iyon ay nakaraan na. Nang makapag-usap po kami, walang nagbago po sa kanya. Napakadaldal pa rin ito at mukhang maloko pa rin. Laging bukang bibig nga niya. Marami na raw siyang naging girlfriend at karamihan dito nakakatalik niya bago niya hiwalayan. Base sa pananalita niya, para bang proud na proud pa nga siya sa pinagagawa niya. Uy, Jomar, iwasan mo yung mga ganyang bagay ha. Mamaya sige ka, makakuha ka ng sakit o kaya naman gantihan ka ng mga babaeng iniiwan mo. Turan ko sa kanya at gaya ng dati, tinawanan niya lang ako. Dahil doon, napailing na lang ako pero napangiti rin nang ipakita niya sa akin ang suot nitong bracelet. Matagal na ito pero nasa kanya pa rin. Naalala kong ibinigay ko ito sa kanya bilang tanda ng aming pagkakaibigan. Natuwa rin akong ipinakita ang aking nasa kamay. Ito ang kaparehas ng bracelet na nasa kanya. Nabigla naman ako nang hatakin niya ako papunta sa isang kainan na sikat daw sa aming bayan. Marami raw ang dumadayo rito mula pa sa kabilang nayon at baryo para lamang matikman ang ipinagmamalaki ng karinderyang iyon, ang kanilang espesyal na longganisa. Noong una nga, Kuya Bari, nagpupumiglas pa ako. Kararating ko lang kasi at gusto ko munang makita sina tatay at nanay bago magpupunta kung saan-saan. Pero dahil makulit at mapilit itong si Jomar, napaupo na lamang ako katabi niya doon nga sa loob ng kainang iyon. Mabilis niyang tinawag ang dalagang nagtitinda roon at agad na umorder ng 2 kanin at 4 na longganisa. Dahil ako ang galing sa Maynila, nilibre ko na ang kaibigan ko. Pero tama rin ang hinala ko. Bukod sa sinasabi nitong longganisa, kumakain lamang si Jomar dito dahil maganda
ang nagtitinda. Ay naku, napakababaero talaga nitong kasama ko. Habang hinihintay po namin ang order namin, hindi ko maiwasan ng mga sandaling iyon ang pagmasdan ang mga taong kumakain sa naturang karinderya. Kahit ilang taon din akong nawala dito, alam ko ang mga mukhang nakikita ko ay hindi taga-amin. Abay mukhang totoo nga ang sinasabi ni Jomar. Dinadayo pa ang kainang ito dahil sa longganisa. Kaya naman, nang mailapag na ang order namin sa kinauupo ang lamesa, mabilis ko iyong tinikman. Napahinto ako at ninamnam ang karne ng longganisa. Wow, totoo nga. Totoo nga ang balita. Kakaiba nga ang lasa nito kung ikukumpara sa mga natikmang ko na. Hindi matabang, hindi maalat, kung hindi napakasarap po, Kuya Bari. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Sa pagkatakam nga nagpadagdag pa ako ng kanin. Nang matapos, agad kong tinawag ang babae upang bigyan ng tip at tanungin kung ano ang nagpapasarap sa kanilang longganisa. Espesyal lang po ang karning ginagamit namin sa longganisa, kuya. Sinisiguro pong babalik-balikan po ito ng aming mga customers kagaya niyo po. Wika ng babae sa akin. Tatanungin ko sana kung ano ang karning tinutukoy nito, baboy ba, manok o baka. Pero hindi ko na naituloy pa nang sumingit sa usapan namin si Jomar. Kagaya ng dati, kaharutan lamang ang pinaggagawa niya. Hiningi nito ang pangalan ng babae at napakunot-noo ako nang agad iyong ibinigay ng isa. Sa pagkakatanda ko po ay Yena. Yena ang pangalan nito. Alam kong tatagal ang usapan nila kaya naman nagpasya na akong umuwi sa bahay namin. Bago pa man makalayo sa karinderyang iyon, isang batang babae ang humawak sa binti ko. Gusgusin ito, punit ang suot at may daladalang supot, sa tingin ko po ay pinaglalagyan niya ng pagkain. Yumuko ako at tinanong siya kung nasaan ang mga magulang niya. Tulad nito, nagbanyo lang daw ang kanyang mama at papa pero hindi na raw lumabas at bumalik. Matagal na daw niyang hinihintay ang mga ito na lumabas ng banyo pero hindi na nga nangyari. Lalong nadagdagan ang pagtataka ko nang ituro nito ang karinderyang kinainan namin ni Jomar. Babalik na sana ako roon upang magtanong pero pinigilan ako ng bata at nakita ko sa mukha niya, Kuya Bari, ang takot. Isang bagay na nagbigay na rin sa akin ng kakaibang kaba. Sa huli, nagpasya na lamang akong isama ang bata sa aming bahay upang mapakain ito, mabihisan at matanong na rin kung bakit takot na takot ito. Pagdating ko sa aming bahay, labis na saya naman ang naramdaman ko nang salubungin ako ng may tuwa ni nanay at tatay. Matapos, ibinigay ko na rin sa kanila ang mga pasalubong na daladala ko. Nagtaka rin sila sa kasama kong bata pero agad ko namang iyong ipinaliwanag. Dahil likas na maunawain talaga ang mga magulang ko, pinatuloy nila ito. Kuya Bari, nang makaligo, makapagbihis at makakain na ang bata, lagi lang itong nasa sulok, nakayuko at nakayakap sa sariling mga tuhod. Hinayaan ko na lang muna dahil pakiramdam ko ng mga sandaling iyon tila may trauma ito na konektado sa karinderya. Sa mga sumunod na araw, nagtataka ako dahil ni isang beses ay parang hindi pa nagpupunta ang kaibigan kong si Jomar sa bahay. Ang huling pagkikita namin ay sa karinderya pa kung saan pinopormahan niya ang dalagang nagtitinda roon kaya nga nagpasya akong maunang umuwi. Tinanong ko rin si nanay at tatay kung dumaan na nga ba si Jomar sa amin pero ayon sa kanila ay hindi pa raw. Hindi pa man nakakalipas ang isang oras
may mga kumatok na sa pintuan ng aming bahay. Pagbukas ko, bumungad sa amin ang nag-aalalang muka ng nanay ng aking kaibigang si Jomar. Gaya ko, hinahanap rin ito ang anak niya dahil ilang araw na daw itong hindi umuwi. Doon, Kuya Bari, alam kong may mali na sa mga nangyayari. Nang lingunin ko ang batang isinama ko sa bahay, naroon pa rin siya sa sulok at may takot na nakatingin sa kinalalagyan namin. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabi na lamang sa nanay ni Jomar na susubukan kong hanapin ang kaibigan ko at tutunguhin ang mga lugar na huli nitong pinuntahan. Nang makauwi na ang ginang, agad kong nilapitan ng bata at tinanong ko kung may ideya ba siya kung nasaan ang kaibigan ko o may kakaiba bang nangyari dito. Iyon ang diretso kong naitanong dahil sa mga huling sinabi nito tungkol sa kanyang mga magulang. Ilang minuto pa siyang tahimik at nang uulitin ko na sana ang tanong, binigkas niya ang salitang, "Karinderya." "Karinderya? Sige. Pumunta ako doon ha. Hahanapin ko yung kaibigan ko pati yung mama at papa mo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para makita sila." Turang ko rito dahil bigla na lamang itong naiyak nang banggitin ko ang naturang salita. Niyakap ko ito upang mapatahan at pawalain sandali ang pangungulilang nararamdaman niya. Pagsapit ng dapit hapon, nang makatulog na ang bata, nagpasya na nga akong lumabas upang tunguhin ang naturang kainan. Pagdating ko doon, napansin kong wala namang bago o kakaiba. Naghanap ako ng bakanting lamesa at nang makaupo, mabilis akong umorder ng kanin at 2 longganisa. Sasamantalahin ko ang pagkakataong iyon upang magtanong-tanong at mag-imbestiga. Nang mailapag na ng dalagang nagbabantay ang pagkain ko, tinawag ko siya upang magtanong. Miss? Yena no? Tama ba? Naalala mo ko? Kumain ako rito kasama ko yung kaibigan kong si Jomar, yung makulit na inihingi yung pangalan mo. Matanong ko lang sana kung nakita mo ba siya rito? O nasaan siya? Saan ba siya nagpunta nung araw na iyon? Ilang araw na kasing hindi umuwi sa kanila, nagbabaka sakali ako kung... Napahinto ako, Kuya Bari, dahil bigla na lang nitong sinabing hindi niya kilala o nakita ang sinasabi kong kaibigan ko. Wala raw siyang maalalang may humingi ng pangalan niya. Magtatanong pa sana ako ulit pero tila nagmamadali siyang umalis upang bumalik sa pwesto. Napaisip ako ng malalim. Hindi ako maaaring magkamali na siya nga ang nagngangalang Yena na huli kong nakitang kausap ng kaibigan kong si Jomar. Ilang sandali bago ko kainin ang inorder kong pagkain, nagpasya akong makibanyo sa karinderyang iyon. Bigla ko kasing naalala ang sinabi ng bata sa akin na nagbanyo lamang daw ang mama at papa niya rito pero hanggang ngayon hindi na lumabas. Isang ideya na hindi ko maiwasang isipin kaya naman gumawa na ako ng hakbang kahit hindi ko alam ang katotohanan na nasa likod nito. Nang tanungin ko ang dalaga kung nasaan ang banyo dahil makikijingle ako, sandali niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa bago nito itinuro ang isang direksyon. Bali, kailangan ko pang pumasok sa isang maliit na tila hallway bago marating ang pinaka-CR nila. Bago ako maglakad patungo roon, napakrus pa nga ako nang wala sa oras. Ilang sandali, pinasok ko na iyon. Madilim ang dinadaanan ko at sa pinakadulo, naroon ang isang bumbilya na bahagyang nagbibigay liwanag sa pinakapinto ng kanilang banyo. Bago ko buksan iyon, napalingon pa ako sa likuran dahil pakiramdam ko may taong sumusunod sa akin at may mga matang nagmamasid.
Bahagya pang nagtayuan ang aking mga balahibo nang dumampi sa bato ko ang malamig na simoy ng hangin. Hindi ko ba alam Kuya Bari pero ng mga oras na iyon, sobrang kaba ang nararamdaman ko. Wala pa man akong nakikitang kakaiba pero ang dami ng tumatakbo sa isipan ko. Pagkabukas ko ng pintuan, bumungad sa akin ang maliit na espasyo kung nasaan ang halos lumang-luma ng inidoro. Pinagmasdan ko ang paligid pero wala namang kakaiba roon bukod sa maliit na butas sa bubungan kung saan tumatagos ang liwanag ng araw. Tiningnan ko rin ang dingding ng banyo ngunit wala akong nakitang ibang pintuan kung saan maaaring lusutan ng kung sino dahil na ayon sa kwento ng bata, hindi na nakalabas ang mga magulang niya rito. Napabuntong hininga ako ng malalim dahil mukhang wala namang dapat nakatakutan sa naturang karinderya. Nang palabas na ako ng banyo, napansin ko ang isang pamilyar na bagay. Nang pulutin ko iyon, nanlaki ang mga mata ko. Ang bagay na iyon ay ang bracelet na ibinigay ko kay Jomar. Ikinumpara ko pa nga ito sa suot-suot ko ng mga sandaling iyon. Iyon eh, yun nga ang bracelet ni Jomar. Dahil doon, muli akong nakaramdam ng kaba na sinamahan ng takot. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang dalagang nagngangalang Yena na hindi niya nakausap ang kaibigan ko. Nanggaling ito rito pero mukhang may kakaibang nangyari dito na hindi ko masabi kung ano. Napatingin pa ako sa paligid dahil tila nakarinig ako ng mahinang sigaw. Sa huli, inisip kong guni-guni ko lamang iyon. Pagbalik ko sa lamesa, pinagmasdan ko ang dalawang longganisang naroroon katabi ng mainit na kanin na parehong inorder ko. Maya-maya, hiniwa ko iyon sa gitna upang simulan na sanang kumain. Noong isusubo ko na ang isang piraso, napahinto ako nang mapansin ko ang isang tila puting bagay o parang bato. Nang hugutin ko iyon sa pulang karne ng longganisa, nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako maaaring magkamali. Kuko iyon! Kuko ng isang tao. Napalunok ako ng laway habang unti-unting lumilingon sa dalagang nagbabantay ng karinderya. Nakatitig ito sa akin habang masama ang tingin. Hindi ko alam pero ng mga sandaling iyon Kuya Bari, bigla na lamang akong napatayo at napalakad paalis sa lugar na iyon. Pagbalik sa bahay, agad kong hinanap ang batang isinama ko. Natagpuan ko siyang kumakain kasama sina tatay at nanay. Hindi na ako nagdalawang isip na tanungin siya kung ano ba ang alam niya sa naturang karinderya. Nagulat talaga ako sa naging tugon niya Kuya Bari. Ayon sa kanya, ilang linggo na siyang naghihintay sa harapan ng karinderya. Marami na siyang napapansin daw mga taong dayo na kumakain doon at nakikibanyo. Gaya ng mga magulang niya, hindi na niya nakita pang lumabas ang mga iyon. Tuwing hating gabi din daw, may nakikita siyang dalawang lalaki na malaki ang mga pangatawan. Pumupunta daw ang mga iyon sa likuran ng karinderya at kapag kaganoon, nakakarinig na daw siya ng mga sigaw na galing sa iba't ibang tao. Tinanong ko naman ang bata kung nakita ba siya ng mga iyon. Ayon sa kanya, palagi daw siyang nagtatago sa malalaking puno kapag kagabi na upang manmanan at hintayin ang mama at papa niya. Sa umaga naman, nakikisalamuha sa ibang tao ang mga dayo upang humingi ng pagkain at tulong. Pero sigurado daw siya sa mga sinasabi niya, lalong-lalo na sa mga taong pumapasok doon pero hindi na lumalabas. Matapos naman maisalaysay ng bata ang mga nalalaman, nagpasya akong gumawa ng aksyon. Base sa bracelet na nakita ko sa banyo,
at kuko sa karne ng pinagmamalaking longganisa, alam kong may mali talaga at may ginagawang kababalaghan ang naturang karinderya. Kinagabihan, nagpaalam ako kina nanay at tatay na aalis sandali at mayroon lang pupuntahan. Hindi ko na sinabi sa kanila ang totoong dahilan dahil baka mag-alala sila at sumama pa. Isang bagay na hindi ko mapapayagan dahil baka pati sila ay madamay at may mangyaring hindi maganda. Kung hindi po ako nagkakamali, Kuya Bari, siguro po'y mag-aalas 11 na iyon ng gabi. Saktong kasasarado pa lamang ng karinderya. Pasimple akong sumusulyap kung may mga kalalakihan nga bang darating. Ilang metro ang layo ko roon at nagtatago ako sa isang malaking puno. Nasa tagiliran ko naman at nakasabit ang isang gulok na gagamitin kong panlaban kung sakasakaling may hindi magandang mangyari. Ilang sandali lang, dumating na nga ang dalawang lalaki na ayon din sa deskripsyon ng bata, malaki ang pangangatawan ng mga ito. Nakasando lamang sila. Mayroong mga bitbit itong mga itim na balde at malaking kutsilyo na panghiwa ng mga karne. Gaya rin sa mga narinig ko, hindi sila sa harapan dumaan kung hindi tumungo sa likuran ng karinderya. Pinagmasdan ko ang paligid. Kapansin-pansing nakatayo ang karinderya malayo sa mga kabahayan. Napapaligiran din ito ng mga puno na kung hindi kilala, malamang ay hindi ito basta-basta makikita o matutunto ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga dayo. Pinatagal ko lamang ng ilang minuto. Maya-maya, nagpasya na akong gumawa ng mga mahihinang hakbang patungo sa karinderya. Nang makarating ako sa harapan, nakarinig ako ng mga yapak na tila paparating. Kaya naman kaagad akong nagtago sa isa sa mga lamesang nandoon. Narinig ko pa nga ang mga pag-uusap nila. Ayon sa kanila, kaunti raw ang mga nakuha nilang karne nitong nagdaang araw. Kailangan na raw nilang gawin ang isang bagay upang mas makakuha ng maraming karne. Ang dukutin ang mga taong gumagala-gala sa gabi. Narinig ko pa ngang naghalakhakan sila, Kuya Bari. Isang bagay na nagbigay pagtataka sa akin at takot dahil sa mga salitang binitawan nila. Kung ganoon, hindi nga karne ng kung anong hayop ang kinakatay nila kung hindi karne ng tao. Nang makabalik sila sa likuran, agad naman akong lumabas sa kinatataguan ko. Hinugot ko ang gulok na nasa tagiliran ko at saka dahan-dahang sumunod sa kanila. Hindi pa man ako nakakalapit, nakarinig ako ng malalakas na pagsigaw mula sa isang pamilyar na boses. Hindi ako maaaring magkamali. Parang nanggagaling iyon kay Jomar. Hindi nagtagal, biglang humina din iyon na tila nilagyan ng busal ang kanyang bibig. Kuya Bari, ng gabing iyon, aaminin kong nagkaroon ako ng pag-aalangan sa aking sarili kung tutuloy pa ba ako o hindi na. Pero dahil naalala kong buhay ito ng aking kababata, tumuloy pa rin ako kahit hindi ako sigurado sa mga makakalabang ko. Itinuloy ko ang aking paglalakad at nang makarating sa likuran, nakita ko ang malalaking kaldero na naroroon sa labas. Nakaagaw pansin din sa akin ang isang pintuan at sa loob nun, narinig ko ang pag-uusap ng ilang tao. Mula sa isang maliit na butas ng dingding, marahan akong sumilip upang makita ang nasa loob. Halos dilaw ang naroon dahil sa lumang bumbilya na nagbibigay liwanag sa loob. Pinagmasdan ko kung sino o ano ang mga naroon. Nakita ko ang dalagang nagbabantay sa umaga. May inikot itong bagay at sa dulo nun, lumabas ang durog at pinong mga karne. Tila isa itong gilingan. Nang damputin niya ang piraso ng karne, lumakas ang pagkabog ng dibdib ko nang mapagmasdang parang binti iyon ng isang tao.
Ibinaling ko ang tingin sa dalawang lalaking kasama niya. Nakaharap ang mga iyon sa malapad na lamesa at doon mas lalong nadagdagan pa ang takot ko nang makita ang katawan ng isang taong unti-unti nilang chinachap-chap upang pagpira-pirasuhin. Napaatras ako sa takot at hindi napansin ang piraso ng sanga. Nang maapakan ko, bumuo iyon ng may kalakasang tunog. Bago ko maalis ang tingin sa butas, nakita ko pang napalingon silang tatlo sa direksyon ko. Dahil doon, mabilis pa sa 4:00 ang ginawa kong pagtakbo. Narinig ko pa ang malalakas na pagbukas ng pintuang naroroon. Maya-maya ay napahinto ako nang may biglang mga kamay ang biglang humawak sa buhok ko. Sobrang higpit kaya naman napaaray na ako. Unti-unti ko iyong nilingon at nagulat ako. Imposibleng nahabol nila kaagad ako. Naroon ang dalawang lalaking nakasando na parehong nakangiti. Ilang sandali, inihagis ako ng isa sa mga iyon. Malakas ang pagkatalsik ko at pagtama sa isang puno kaya naman nakaramdam ako ng hilo. Nang itaas ko ang aking paningin, nakita kong tatagain na ako ng isa sa mga iyon kaya naman mabilis kong pinulot ang nabitawang gulok at itinara ko iyon ng walang pag-alinlangan. Bumaon iyon sa lig niya at sumirit doon ang tila kulay itim na dugo. Nanginginig at naluluha akong hinugot ang gulok at bumagsak ang katawan nito sa harapan ko. Nang ibaling ko naman ang tingin ko sa kasama nito, nakita kong galit na galit ang mukha niya. Akala ko ay diretso niya akong susugurin at tatagain, ngunit nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting nagbago ang wangis nito. Yumuko iyon. Nagkaroon ng mahahabang balahibo, mga kuko at ngipin. Nang mga sandaling iyon, alam kong hindi ito basta-basta lamang tao, kundi isang aswang. Umungol iyon dahilan upang mangilabot ako. Pinilit kong tumayo kahit masakit pa ang ulo kong nagdurugo na pala. Mabilis na sumugod ang lalaking naging aswang. Kaya naman iniharap ko sa kanya ang patalim na hawak-hawak ko. Sa bilis po nito, hindi ko na napansin ang paghampas ng kanyang kamay na humiwa sa kanang pisngi ko. Tumulo roon ang sariwang dugo kasabay ng pagtilapon ko sa hindi kalayuan. Muli akong napaaray at gamit ang natitirang lakas, gumapang ako at pinilit kong tumayo pa rin. Pagharap ko sa kanya, naroon siya at tumalon papunta sa akin. Hindi ko na alam ang susunod kong gagawin kaya winasiwas ko na lamang ang daladala kong gulok. Sa hindi inaasahan, tinamaan ko ang liig niya kaya naman napahinto ito sa kanyang pagsugod. Hinawakan nito ang kanyang liig na kagaya nung una. Sumirit din ang tila itim na dugo. Mga walang niya kayo. Ilang taon na akong nawala dito sa bayan namin. Hindi ko alam naglaganap na pala ang tulad ninyong mga aswang. Hindi ko alam kung ilan na ang pinatay ninyong mga inosente para gawin lamang pagkain. Hindi ko na alam kung buhay pa ang iba sa kanila pero ngayon hindi ko hahayaang makapangbiktima pa kayo ng iba. Sa hindi inaasahang galit, pinagtataga ko ng pinagtataga ang aswang na iyon hanggang sa mawalan ito ng buhay. Binalikan ko rin ang isa at sinigurong patay na rin ito. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, hindi ko alam pero gigil at galit na galit ako sa kanila. Hindi ko alam kung dahil naaawa ba ako sa batang nawala ng magulang o sa kaibigan kong dinukot nila. Nang maalala ko si Jomar, mabilis akong bumalik sa likuran ng karinderya. Pagpasok ng pintuan, nakita kong binuksan ng dalaga ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy. Doon, nakita ko ang nakagapos na si Jomar na tila sasaksakin at papatayin na ng dalaga. Susugod na sana ako pero nakita kong sinipa iyon ng kaibigan ko.
napatilapon ang dalaga at bago ito makatayo, mabilis akong sumugod dito at sinuntok iyon ng ilang beses hanggang sa mawalan ito ng ulirat. Ilang sandali, inalis ko kaagad ang busal sa bibig ni Jomar at mga tali sa kamay niya at katawan. Nang maalis ito ay napahagulgol na si Jomar. Akala daw niya ay kamatayan na niya ang mga sandaling iyon. Mabuti na lang daw at dumating ako, Kuya Bari. Umiiyak siyang isinasalaysay kung papaano raw pinapatay ng mga ito ang mga tao, lalong-lalo na ang mga dayo. May lihim na pintuan raw sa dingding na matatagpuan sa banyo. Ang huli niyang naalala, bigla daw parang may umusok ng malakas at nang malanghap niya iyon, unti-unti daw siyang nawalan ng malay. Nang maramdaman niyang nasa kapahamakan siya, sinadya niyang iwan ang bracelet dahil alam niya raw na mag-iimbestiga ako kapag ilang araw siyang nawala. At hindi nga daw siya nagkamali kaya muli siyang nagpasalamat at niyakap ako ng mahigpit. Iginapos namin ang katawan ng dalaga at itinabi roon ang bangkay ng dalawang lalaking kasama nito. Kinabukasan, halos lahat ng mga tao ay nagsuka nang malaman nila ang buong katotohanan tungkol sa karning ginagamit sa espesyal na longganisa. Hindi talaga sila makapaniwalang karne ng tao ang ginagamit doon. Nagpasya ang mga kalugar kong sunugin na lamang ang naturang karinderya kasama ang dalaga at ang bangkay ng dalawang aswang na lalaki. Samantala, hindi ko na muna noon sinabi sa bata ang mga natuklasan ko. Ang ginawa ko, Kuya Bari, ay inako ko na lamang siya at itinuring na sariling anak. At ang kwento tungkol sa sikat at masarap na longganisa, sa paglipas po ng mahabang panahon ay tuluyan na itong nakalimutan. Pero hindi nang gaya kung minsan na itong natikman. Kuya Bari, dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Antonio. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa rin po ako sa masusugid na tagapakinig ninyo sa inyong channel. Kung mamarapatin po ninyo, ay bala ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Siya nga po pala, bago kong malimutan, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Alden. Ang kwentong nais kong ibahagi ay naging karanasan namin ng aking mga kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Rito at si Boy. Nangyari ito nang sa hindi namin inaasahan. Nakarating kami sa isang liblib na baryo na iniiwasan pala ng lahat dahil kuta pala ito ng aswang. Pare, tara, gumala tayo. Wika ni Rito. Saan naman tayo pupunta? Wala namang galaan dito sa atin di ba? Tanong ko naman sa kanya. Umiling si Boy at saka nagsimula na ring magwika. Pare, may dun sa kabilang baryo. Mayroong parang campsite daw doon Doon na lang kaya tayo pumunta. Napatingin ako sa dalawa kong kaibigan. Hinihintay ko ang kanilang magiging tugon hanggang sa magsalita na rin si Rito. Uy, pwede rin naman. Pero ang problema, malapit nang dumilim Baka sarado na yun. Hindi. Ayon kasi sa aking kilala, bukas iyon ng 24 oras. Sabi naman ni Boy. Kahit na malapit nang dumilim at saka hindi kami gaanong sigurado, nagbihis po kami at saka nagpasyang gumala sa nasabing baryo. Kahit na wala kaming sasakyan noon, nakontento kami sa paglalakad, Kuya Bari. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad, may nakasalubong kaming isang matanda. Napatitig siya sa amin
At nang makita niyang nakabihis kami, nagtanong ito sa amin. "Saan ba kayo pupunta? At parang bihis na bihis kayo ah." Tanong niya sa amin. Ako na ang nagpasyang sumagot sa kanya. "Ay Manong, gagala lang po kami sa kabilang baryo. Doon po sa bagong bukas na campsite." Dahil sa winika kong iyon, kita kong napamulagat ang mga mata ng matanda. Napailing siya at parang nag-alala para sa amin. Saan ba mo? Bakit kayo doon pupunta? Alam ba ninyong iniiwasan ang baryong iyon? Lalo na tuwing sasapit ang gabi. May mga aswang na naninirahan doon." Dahil sa winikang iyon ng matanda, napalunok po ako ng aking laway. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam din ako ng takot. Napatingin ako sa aking mga kasamahan at nang nakita kong parang wala lang iyon sa kanila, hindi na rin ako nabahala. Ganun po ba nung? Hindi naman po kami magtatagal sa lugar na yun. Bali gagala lang po kami. Pagkatapos ay uuwi na rin. Tugon ko sa matanda. Basta, kung ako sa inyo, wag na lamang kayong tumuloy. Mahirap nang baka hindi na kayo makauwi pa o makalabas sa nasabing baryo. Dagdag pa ng matanda. Tanging pagtango na lang ang aming naging tugon sa kanya. Noong mga sandaling iyon, niyaya na kami ni Boy na maglakad, kung kaya hindi ko na binigyang pansin pa ang matanda. Iniwan na lang namin iyon saka nagsimula na kaming maglakad. Noong medyo nakakalayo na ako, napatanong ako sa aking dalawang kasama. Mga pre, naniniwala ba kayo dun sa sinasabi ng matandang yun? Napangisi lang ang dalawa kong kaibigan sa akin at pagkatapos ay umiling. Ano? Bakit naman ako maniniwala roon? Mukhang hindi naman nagsasabi ng totoong matandang yun eh. Parang may tililing, di ba? Ay nako, tama na nga yan. Walang aswang. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin ang ating paglalakad dahil baka abutan tayo ng dilim sa daan. Wala pa naman tayong dalang flashlight. Wika ni Rito. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, nagsimula na kaming maglakad ng mabilis. 3 baryo pa kasi ang aming dadaanan bago namin marating ang baryo na sinasabi ng aking kaibigan na may bagong bukas na campsite. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad, noong mapaisip ako, ay, hindi kaya totoo ang sinasabi ng matandang iyon? Hindi ko maiwasang mapatanong sa aking sarili dahil maging ako, Kuya Bari, ay bahagya ring naniniwala sa mga nilalang na kagaya ng mga aswang. Kahit na anong bilis naming maglakad, inabutan pa rin kami ng dilim sa daan. Pilit naming binaybay ang daanan hanggang sa medyo lumilitaw na ang buwan sa kalangitan. Buti na lang at kabilugan ng buwan ngayon, hindi tayo mahihirapan sa paglalakad dahil maliwanag ang paligid. Wika ni Rito. Agad akong kinilabutan sa aking nalaman. Napaisip ako, Kuya Bari, na marahil mali ang araw na napagpasyahan naming gumala. Kabilugan ng buwan? Ibig sabihin, aktibo ang mga aswang. Tumindig ang mga balahibo ko sa batok dahil sa naisip ko. Makaraan ang humigit kumulang 1.5 oras na paglalakad. Nakarating kami sa nasabing baryo. Medyo liblib na iyon at walang gaanong bahay. Kung kaya nakaramdam kami ng pananabik. Wala pa ng gaanong nakatira dito, no? Wika ko. Oo mga pre, isa ito sa mga lugar na hindi pa nararating ng karamihan. Saad naman ni Boy.
Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa may nakita kaming karatula na nagsasabi ng direksyon kung saan namin matatagpuan ang campsite. Sa kadahilanang iyon, binaybay namin ang daan base sa itinuturo ng karatula. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Teka. May mga bahay pala sa bahaging iyon, tingnan nyo. Bulalas ko nang makakita ako ng mangilang-ilang liwanag. Sa aking sapantahay mula iyon sa mga sulo. Baka dyan din ang sinasabi nilang campsite. Bulalas ni Rito. Nauna siyang maglakad patungo sa mga kabahayang iyon. Sa hindi ko po maipaliwanag na dahilan, Kuya Bari, bigla na lang lumakas ang kabog ng aking puso. Kinabahan ako dahil naiisip ko ang sinabi ng matanda. Teka lang. Baka iyan ang kuta ng mga aswang na sinasabi ng matanda. Nanginginig at takot kong sinabi sa kanila. Natigilan ang dalawa kong kaibigan at saka napatitig sa akin. Huy, huwag kang maniwala doon. Gumagawa lang ng kwento-kwento yun. Saad ni Boy at saka ni Rito. Pagkawika nila ng mga katagang iyon, mabilis silang naglakad patungo sa kabahayang iyon. Ako naman, Kuya Bari, ay humahabol sa kanila dahil parang sinasadya nilang iwanan ako. Noong malapit na kami sa nasabing kabahayan, nagtaka ako. May nakita kasi akong mga grupo ng tao na may kung anong pinagkakaabalahan. Hindi kaya may selebrasyon na gaganapin dito? Tanong ko sa aking sarili. Pero bakit gabi nila gaganapin ito? Lalo lang akong kinilabutan at kinabahan sa aking naisip. Dahil doon, iwinaksi ko na lang sa aking isipan iyon at saka lumapit na lang sa dalawa kong kaibigan. Mga pare, ano kaya yung mga yan? Tanong ko sa kanila. Teka lang, sandali . Huwag kang gumawa ng ingay. Baka marinig tayo at maistorbo natin sila. Sabi ni Rito. Napatikom ako ng aking bibig at saka nagmasid na lang sa mga taong naroroon. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, doon ko palang nawari na may mga kawa silang isinasalang sa apoy. Nang walang ano-ano'y, laking gulat naming tatlo noong ilabas ng dalawang lalaki ang isang batang nakagapos at parang naghihingaluna. Ay anak ng, tingnan niyo . Sabi ko na sa inyo . Tama yung matanda. Hindi na sana tayo pumunta dito, pare. Aswang ang mga iyan. Mga aswang. Tarantang sabi ko sa dalawa. Teka. Huwag ka munang maingay. Hintayin natin kung anong gagaw. Hindi na ipagpatuloy ni Boy ang kanyang sasabihin dahil nakita naming biglang inilublob ng mga lalaking iyon ang bata sa kawa na mayroon palang kumukulong tubig. Isang mahinang pag-ungol na lang ang aming narinig pero nasapawan iyon ng pagtatawanan ng mga tao roon. Pagkaraan lang ng ilang sandali, hinango nila ang batang iyon at saka hiniwa ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Lahat kami ay pinigilan ng aming sarili na masuka. Hindi rin mapapantayan ang kilabot na aking nararamdaman noong makita ko ang pagbabago ng anyo ng mga nandoon. Naging aswang ang mga ito. Tila sabik na sabik silang kainin ang laman ng bata. Subalit, biglang nagwika ang isa nilang kasama.
Sandali, hintayin natin ang paghahating gabi. Umatungal ang mga aswang na iyon habang nakatingala sa buwan. Ilang sandali pa, inilabas ulit nila ang isa pa nilang bihag. Isang lalaki iyon na alam naming wala ng buhay. Nakalupasay na kasi ito, Kuya Bari. Biglang inilublob din nila iyon sa kawa at saka agad ding hinango. Habang hinihiwa nila ang iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, panay na rin ang kanilang pag-angil. Ilang sandali pa, kinalabit na ako ni Boy. Umalis na tayo dito. Baka mahuli pa tayo ng mga aswang na yan. Bigla akong napatayo ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Hinintay ko ang hudyat ng aking mga kasama na aalis na kami. Subalit, bago pa man makapagbigay ng hudyat ang aking mga kasama, napalingon ang isang aswang sa bahagi kung saan kami nagtatago. Ilang segundong napako ang titig ng aswang sa aming pwesto. Ay, tara na! Umalis na tayo dito! Sigaw ni Rito. Kahit na nakatitig pa ang aswang sa aming pwesto, dali-dali kaming umalis. Tumakbo kaming tatlo pabalik sa daan ng aming binaybay. Nawala na sa aming isipan ang tungkol sa campsite na gagalaan sana namin. Habang tumatakbo kaming tatlo, dinig na dinig ko pa ang pag-atungal ng mga aswang. Alam kong malaki ang posibilidad na hinahabol na nila kami, kung kaya't mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo. Napabuntong hininga na lang kami noon, Kuya Bari, noong makalabas na kami sa nasabing baryo. Ngunit ang buong akala namin ay hindi na nila kami hinabol. Laking gulat na lang namin nang may narinig kaming napakaraming pagaspas ng pakpak na nasa ibabaw namin. Oh, ano yan? Mga malalaking ibon. Anong gagawin natin? Tarantang tanong ni Boy sa amin. Kahit na hindi ako sigurado, sinabi kong susuot kami sa kawayanan para hindi kami magawang dagitin ng mga aswang. At iyon nga ang ginawa namin, Kuya Bari. Sumuot kami sa kawayanan kahit na masikip doon at makati sa balat. Pilit naming isiniksik ang aming mga katawan hanggang sa makakubli kami sa loob ng kawayanan. Magdamag kaming nandoon. Paikot-ikot lang ang malalaking maiitim na ibon sa itaas namin. Nanginginig kami sa takot. Halos magkakayakap kaming tatlo, Kuya Bari. Nagsisisihan pa nga kami noong mga oras na iyon, ngunit wala na kaming magawa dahil nando na kami. Sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, umalis na ang mga nilalang na iyon. Ngunit nanatili kami sa kawayanan hanggang mag-umaga. Hapong-hapo kami at wala ng lakas nung mga oras na iyon dahil hindi kami nakatulog kababantay sa aming mga sarili. Noong medyo mataas na ang araw, napagpasyahan na naming lumabas sa kawayanan. Noon lang kami lumabas at muling naglakad pabalik sa aming baryo. Walang nagsasalita. Wala na ring nagsisisihan. Tila naging aral sa aming tatlo ang paglalakbay na iyon. Sa aming paglalakad ay nakasalubong namin ulit ang matanda. Tumingin lang ito sa amin at umiling-iling. Marahil, Kuya Bari, ay alam na niya ang nangyari sa aming tatlo noong gabing iyon. Kami naman ay hindi na makatingin sa matanda at nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad pauwi. Pagka-uwi namin, nakasalubong sa amin ang aming mga magulang na tila nag-aalala. Ikinuwento namin agad sa kanila ang nangyari.
Pinagalitan kami ng aming mga magulang dahil hindi daw kami dapat pumunta sa nasabing baryong iyon. Dahil iyon ay ang iniiwasan sa kadahilanang pugad iyon ng mga aswang. Magpasanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi ko pa rin malilimot-limutan ang pangyayaring iyon. Tuwing maaalala ko po ang mga taong niluto ng mga aswang na iyon, ay napapakrus na lang ako. At sana'y natahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Sa tuwing makakakita po ako ng mga kawa sa mga fiesta, ay hindi ko talaga maiwaglit sa aking isipan ang mga pangyayaring iyon na minsang muntik na kaming mabiktima dahil lang sa pagpunta namin sa isang iniiwasang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung ito po ay inyong mababasa. God bless po. Lubos na gumagalang, Alden. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyong channel. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking barkada nang minsan kaming namundok. Bago po ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jules. Ang aking mga kaibigan naman ay tawagin niyo na lang sa pangalang Aldrich at Jeven. Noong mga panahong iyon ay malapit ng magsimana Santa, kaya nagpasya kaming tumungo sa bundok para maghanap ng magiging agimat. Alam kasi naming kapag ganoong oras, marami ang mga nagsusulputang mutya at saka agimat sa mga bundok. Naisip naming wag nang tumapat sa araw mismo ng Biyernes Santo dahil tiyak na maraming tao ang naroroon. Kapag ka naroon na tayo mga pre, wag na wag kayong magtuturo. Baka maingkanto kayo o kaya mapaglaruan ng mga naroroon. Sabi ni Jeven. Napatango naman kami at nang matapos kami sa paghahanda ng aming mga gamit na aming dadalhin, nagpasya na kaming tumungo sa bundok. Pagkarating namin sa paahan ng nasabing bundok Banahaw, agad kaming nagsimulang maglakbay paitaas. Alam naming hindi madali ang aming gagawin kaya nagdasal muna kami para magkaroon kami ng gabay mula sa itaas. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad noon, nang mapaisip ako, Kuya Bari. Mga pre, may mga aswang din kaya sa mga bundok na kagaya nito? Tanong ko sa kanila. Napailing naman si Jeven dahil sa aking naging tanong. Siguro, kung may mataas na antas na karunungan ang isang aswang, o pwede siyang makaakyat at saka makapanirahan sa bundok na ito. Sabi niya sa akin. Napatango na lang ako sa kanyang tugon at sakto namang nang mapalingon ako sa bandang kanan, may nakita akong puno ng kalamansi at hitik iyon sa mga bunga. Kung kaya't marahan akong naglakad doon, saka pumitas ng bunga noon kahit 3 piraso lang. Eto, tamang-tama ito. Kung meron mang aswang sa taas ng bundok, meron na akong panlaban. Sabi ko lang sa aking sarili. Narinig ko pang napapatawa ng mahina ang aking mga kasama, kaya nilingon ko sila at saka nginitian na lamang. Noong makabalik na ako sa kanila, nagpatuloy kami sa aming paglalakad pataas. Mabuti na lang, Kuya Bari, at hindi gaanong mainit ang araw, kaya minsanan lang kami kung magpahinga at saka maghanap ng mayabong na puno. O wag kayong basta-bastang lalapit sa puno Tingnan niyo muna ang paligid noon dahil baka puno na pala ng sinukuan ang lalapitan ninyo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Muling paalala at wika pa
ni Jeven. Oo na, Master. Ikaw na. Wika ni Aldrich habang patawa-tawa ito. Noong nakakalahati na kami ng aming paglalakad, may nakita kaming isang matanda. Naglalakad din siya ng marahan at parang hindi niya kami nakikita. Babatiin ko ba? Tanong sa amin ni Aldrich. Uy, wag. Hindi natin alam kung ano yan. Pare baka ermitanyo yan o kung hindi man ay engkanto. Hintayin natin na lang siya na unang pumansin sa atin, saka tayo makipag-usap sa kanya. Bulong sa amin ni Jeven. Maya-maya'y napako ang aming titig sa matanda at noong makita niya kami, napangiti ito. Lumapit siya sa amin at nagsalita. Baguhan lang kayo rito. Tama po ba? Mag-ingat kayo at huwag kayong basta-bastang magtitiwala sa mga nakikita ninyo dahil baka pinaglalaroan lang kayo nito. Sabi ng matanda. Ganun po ba, Lo? Pero saan po ba kayo tutungo, Lolo? Tanong ko sa matanda. Napatingin ang matanda sa akin at saka muling nagsalita. Doon lang! Wika niya, sabay turo sa bandang itaas ng bundok. Doon kasi ako nakatira, mga iho. Dahil nalaman naming doon siya nakatira, nakiusap kami na kung maaari ay sumabay na kami sa kanya. Sinabi naming baguhan lang kami sa pamumundok sa bundok na iyon, kung kaya agad namang siyang pumayag. Habang naglalakad kami, nagtaka ako, Kuya Bari, dahil wala man lang siyang sapin sa paa ang nasabing matanda. Wala atong tsinelas ah. Hindi ba yan nakakaapak ng mga tinik at matatalim na bato? Tanong ko lang sa aking sarili. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at hindi namin namalayan na tila padilim na ng padilim ang paligid. Medyo nagtaka ako dahil parang naging mabilis ang oras ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Nagpalinga-linga ako at saka napatingala sa langit. Subalit wala man lang makakapal na ulap. Noong nakakalahati na namin ang bundok, mabilis akong naglakad at saka lumapit na ako sa matanda. Naisipan ko siyang tanungin. Lo, may tatanong lang po ako. Matagal na po ba kayong nananatili dito? Tanong ko sa matanda. Lumingon sa akin ang matanda at saka napangiti ito. Ay, mahigit 2 dekada na akong nakatira sa bundok na ito. Wika niya. Napanganga ako dahil sa aking kamanghaan. Dulot ng pagiging abala namin sa pagsunod sa matanda. Hindi namin namalayan na parang lumihis na kami ng landas. Nang mapansin iyon ni Jeven, tinanong niya ang matanda kung bakit parang hindi namin tinatahak ang daan patungo sa itaas ng bundok. Nilingon siya ng matanda at saka seryoso itong nagwika. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dadaan muna tayo sa kubo ko. Nakakaramdam kasi ako ng gutom at yak kong maging kayo ay kumakalam na rin ang inyong mga sikmura. Alam nyo, mayroon pa kasi akong natitirang tinapang karni ng usa roon. Paghati-hatian na lang natin iyon bago tayo magpatuloy. Wika niya. Na-excite kami. Napangiti ako noon dahil naisip kong tama siya. Tila gutom na rin kami nung mga panahong iyon, Kuya Bari. Kung kaya't
Hindi na kami nag-alinlangan pa na sumunod sa kanya. Makaraan ang ilang minutong paglalakad. Nakarating kami sa tapat ng isang lumang kubo ng matanda. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, bigla na lang tumindig ang aking mga balahibo. Parang kinilabutan ako sa bagay na hindi ko naman mawari kung bakit. "Tayo na! Pumasok na tayo sa loob ng bakuran ko!" Wika ng matanda sa amin. Sumama kami papasok at saka naupo kami sa isang upuang kahoy na nasa labas ng kanyang kubo. Maya-maya'y pumasok siya sa loob ng kanyang kubo at saka kumuha ng tinapang karne ng usa. "Bakit kaya nakakasulasok ang hangin sa paligid?" tanong ko kina Jeven. Napaamoy na rin sila sa paligid noong mga panahong iyon at napailing ng mawaring baka tama nga ako. "Hindi kaya, nako, wag naman pre. Hindi kaya aswang yang matandang iyan?" tanong naman ni Aldrich sa amin. Napakunot noon na lang kami at saka napalingon sa kubo. Nakita naming nakangisi ang matanda sa amin habang may dalang karne na hindi namin alam kung luto na ba o hindi pa. Nakangisi pa siya at halata ang pananabik ng kanyang mukha. Ito na ang sinasabi kong tinapang karne ng usa. Tikman ninyo at kakaiba ang lambot ng karning iyan. Tiyak magugustuhan nyo, sabi ng matanda sa amin. Kahit na may pag-aalangan kami ng mga panahong iyon, kumurot kami ng kaunting bahagi ng tinapang karne. Sinubukan kong tikman at agad akong namangha dahil sa lasa noon. Ay grabe, ang sarap. Kakaiba ito tsaka ang lambot ng karne, pare ko. Nakita kong panay ang titig ni Jeven sa karne, kaya bumulong ako sa kanya. "Uy, ano bang problema? Bakit di ka kumakain? Kain na." Napatingin siya sa akin at saka tumitig na rin sa matanda. Umiling-iling siya at ipinagpatuloy ang pagtitig sa nasabing karne na animoy may kung anong inaalam doon. Ipinagpatuloy namin ang aming pagkain ni Aldrich. Maging kasi siya, Kuya Bari, ay sarap na sarap din sa nasabing karne. Natigilan lang kami sa aming pagkain noon nang magsalita ang matanda. "Sandali lamang at kukuha ako ng tubig," wika niya sa amin. Napatango lang kami at saka tiningnan ng nasabing matanda habang ito'y naglalakad papasok. Noong medyo malayo na ang matanda, lumapit sa amin si Jeven. Kita ko ang pangingilabot sa kanyang mga mukha, kaya nagtanong ako sa kanya. "Jeven, ano bang problema? Parang takot na takot ka." Tanong ko sa kanya. Muli pa siyang napatitig sa kubo ng matanda at saka doon na siya nagsalita. "Pare, ang karning ito ay hindi karne ng usa. Nakakain ako dati pare ng karne ng usa at hindi ito ang kanyang lasa. Hindi ganyan." Napatitig kami sa karne na aming pinagpipiestahan. Napalunok ako ng aking laway at saka napaisip ng kung ano iyon. Dahil wala naman akong naisip kung anong karne iyon, kaya napatanong na lang ako sa aking kaibigan. Kung hindi ito karne ng usa pare, anong karne ito?" tanong ko sa kanya. Kita ko ang pag-aalangan sa kanyang mukha, kaya inulit ko ang aking naging tanong. Napatitig ako sa kanya, kaya doon na siya nagsalita. "Pare, hindi ito karne ng usa pare. Ibang karne ito, hindi ito sa hayop. Parang karne ito ng tao.
Ibig sabihin pare, ang matandang iyon ay isang aswang. Wika ni Jevin. Dahil sa sinabi niya ay pareho kaming napatitig ni Aldrich sa kanya. Tumayo kami at saka agad na kinabahan nang makita ang matandang lalaki na papalapit na sa amin. Anong gagawin natin pare? Tanong ko sa kanya. Tara na, kailangan nating makaalis sa lugar na ito. Wika naman ni Jevin. Dali-dali naming iniwan ang karning aming kinakain. Nagsimula kaming maglakad dahil ilang di pa na lang ay makakalapit na siya sa amin. Noong medyo nakakalayo na kami, narinig naming tumatawag pa ang matanda sa amin. Hindi na namin siya pinansin, Kuya Barry. Subalit noong mapalingon ako sa kanyang direksyon, nakita kong nagbabaga na ang kanyang mga mata. Aswang nga ang matandang iyon. Bulalas ko. Sa kadahilanang iyon, nagpasya na lang kaming bumalik at tumungo sa baba ng bundok. Hindi na namin itinuloy kung anuman ang aming binabalak. Putik, anong gagawin natin? Nakakain na tayo ng karni ng tao. Baka maging aswang na rin tayo nito. Pag-aalala ni Aldrich. Hindi naman siguro, maliban na lang kung nilawayan niya ang karning ipinakain niya sa atin. Wika naman ni Jevin. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, dumiretso kami sa isang kakilalang albularyo ni Jevin. Isinalaysay namin ang lahat ng pangyayari, kung kaya't agad-agad na kinuha ng albularyo ang kanyang mga kagamitan. May mga ritual na iginawad ito sa mga tuyong dahon at mga dinikdik na tuyong kahoy. Maya-maya'y binulungan ito at inihalo ito sa 3 baso ng tubig. Ipinainom ito sa amin, Kuya Barry. Hindi ko mawari ang lasa nito. Napakapait. Ngunit kailangan daw namin tiisin ang pait na iyon. Kung kaya't wala kaming nagawa, ininom namin ang nasabing tubig. Ilang saglit lang at sinuka namin ang aming mga nakaing kung anumang karni iyon. Ayon sa albularyo, mabuti na lang daw at hindi nakakahawa ang karni na iyon. Kaya sigurado niya ring hindi kami mahahawaan ng pagkaaswang. Nakahinga kami ng maluwag nung mga oras na iyon, Kuya Barry. Magmula po noong araw na iyon, hindi na kami pumunta pa sa nasabing bundok dahil na rin sa takot namin. Nadala na kami at natakot dahil baka sa susunod kami na ang kakarnihin ng mga aswang at gawing tinapang usa doon sa bundok ng Banahaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jules. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo. Ang sundo.